May nag-comment dun sa bago nating upload na video kung ano daw yung settings ko sa number ng 5, 6, 15, 16, 18 at 19. So isa-isahin natin, tapos pakita rin natin ito sa setup ko. So aside from nag-comment din, nag-reply ako sa comment niya, pakita rin natin yung setup ko kung ano. Bali sa 5 tayo. Ang set ko ay PVF. Yun ay Charger Source Priority. Kung ano yung pagkukunan mo ng charge. Ang set ko ay PVF. Bakit PVF? Charge ko muna siya sa PV or sa panel natin. Tapos pag wala na yung panel, pag nakakonect na pag inon mo naman si grid sa gabi halimbawa or tag-ulan, saka pala sa charge yung ating yung ating inverter, saka pala siya kukuha. For example, i-on natin ito ngayon. Yan. Available lang yung ating grid pero hindi siya kumukuha. Unless iba natin itong panel natin, yung PV natin. Saka pa lang siya mag-charge. So yan natin na niya kung anong gagawin niya. Hindi natin siya mapa-charge sa grid gawa ng yun 25.8 ang kanyang grid, ang kanyang voltage sa ngayon. So ang set ko kasi sa 15 ay i-shortcut na natin na 5, 6 kasama kasi yung tanong sa 15. Ang set ko sa 15 ay 24.8. So papasok lang siya kapag na-meet na yung 24.8 na yun. 24.8 sa 15. So nasagot na natin yung number 15 na tanong. Ang set ko is 24.8. So nagbago-bago yan, depende sa battery type. Yun, hindi pa rin siya pumapasok. Tapos sa 6 tayo sa 6. Ano ba ang 6? Ayun. Grid charging current. Yung current na pwede niyang makuha sa grid. So, meron tayong tinatawag sa LiPo4 or lithium na or ang madalas na charging niya is C 0.5, sabihin charging niya yung pinaka-ideal is half or 50% no capacity niya. For example, 100 Ah. So, ang pinaka-ideal lang doon ay 50. So, ako nakaset ako ng 60. Noon kasi dalawa ang battery ko. So, ngayon isa na lang. Hindi ko na siya binabago. Kasi hindi ako madalas nag-grid charge. Talagang siguro mag-run out o may schedule ng run out sa gabi baka sakali pag nalobat. Tapos sunod na tanong niya ay settings number 15. Yun na, nauna natin yung 15. Yun nga, ang kay 24.8 bago ko papasukin. Talagang palubat na siya. So banda tayo sa 16. Ang 16 naman ay switching back to battery mode voltage. Ibig sabihin, pag binuhay niyo yung grid at bababa na yung battery niyo, mag-charge siya. Ayun, mamamatay yung charging niya sa grid.
babalik sa battery. Pag na-meet niya na yung setup niya dito. So, dapat maging familiar kayo sa klase ng battery na meron kayo. So, ang set ko dito is 26.5. Tapos yung sunod ano pa yung tanong niya? Puro battery, ano to pinalaman sa battery. 18. Naman tayo sa 18. 18 at 19. Yung 18 ko is sagad. Yun, battery low voltage, talagang as in shutdown siya. 22.5. At yung aking 19 is low voltage 22.5. Ang shutdown ko ay 22.5. Pag isinet nyo to, yung low voltage nyo kailangan mas mataas siya ng konti sa shutdown. Yung akin, pag low voltage nya, diretso shutdown. So, pagalingan lang sa pagset ng voltahe. So, baguhin ko siya dito sa 19. Gawin kong hindi pwedeng 20. Yan. 22.3 para may pahinga. May warning muna bago mag-shutdown. So, yun. Ito, hindi ko masyadong naintindihan yan. Hindi rin ako nagpapatuwa sa mga ganyang bagay. Importante dyan, yung battery ninyo ay kilala ninyo pag yung may kinalaman na sa mga battery. Sa akin, testing lang yan. Diretso parang review lang about kay PowerMR. At hindi maganda ang performance para sa akin ng PowerMR. Lalo sa battery.